ang pag-OFW, sa tingin ko nagpapahumble ng tao in a way. Nakakalawak siya ng pag-unawa, pag-iisip. Siguro ang dami mo ng ibang maiisip, Tama. marami ka nang nakukumpara. Sobrang proud na proud ako pag sinabi mong Filipino workers. So we will talk about life as an OFW. Sure, maraming makaka-relate dito kasi ito tayo eh. Kahit saan, yung skills ng Filipino at saka traits, pwede. Hindi man tayo. Hindi man tayo. Hindi na ubos ang trabaho, no? No more country, wala na halos siyang border. Basta qualified ka, kahit saang bansang gustuhin mo. Kahit anong profesyon, kahit high school graduate, pwede. Magagaling tayo. We're very skillful but we're outside our own country. Kung ako may bala akong mag-abroad, dapat panoorin ko tong episode na to. Pag-usapan natin yan kasi isa yan sa napakagandang bentahe ng Pilipinas. Yes. Maganda po ang kinabukasan. Magandang hula ng future. What's up mga Nurse Squad? This is Siege Manto, your digital nurse from London. And I'm EJ Abarientos, your nurse photographer in the UK. And this is a show created by nurses for nurses. This is the Nurse Show! Thank you so much, Odola. If you want to save money, spend money, and invest in gold, download Odola now. And of course, we would like to thank BrainEd. If you want to review for your NCLEX or PHRN exam, download BrainEd now. Nag-aalaga sa skin natin, bro, kahit kailangan ng reconstruction. Thank you so much, The Glow Aesthetics. Thank you so much, Miss Grace. Shout out, Miss Grace. Hello. Ayan, so bro, ang ganda ng topic natin today because we will talk about life as an OFW. Being an OFW, bro, mahirap, di ba? Ilang years ka na ulit nag 7 years. 7 years. Ako, since 2013. So, 13 years. Mag-15. At I'm sure maraming makaka-relate dito kasi ito tayo eh, OFW. Yeah, we'll talk about our experience. Pero, syempre, sasamahan kami ng isa sa mga content creators from Liverpool. And I've been watching his videos, bro. Very educational. Ang daming pwedeng matutunan from him. So, wag na tayong mapatumpik-tumpik Yes, pa. introduce natin. Yes. Please welcome Mr. Vince Picondo. Hi, Vince! Maraming salamat sa invitation. Dumating ka ng London, no? Oo. Layo pa ng biyahe ni Vince. Matagal ko na tong, kumbaga, inaasam. So, Inaasam? sobrang tagal. Inaasam talaga. Na-excite ako nung nag-message ka na sabi ko, pati pala si Siege, nakikita niya yung contents ko. Oo, syempre naman. Kasi sabi ko, that's something. Lalo na ang yun nga, appearance ng Nurse Show sa online communities. Kapag ka napunta ka, sabi nga ni Dekdek, kaibigan ko si Dekdek. Talaga? Friend mo siya? Taga Quezon. Si Dekdek. yes. Shoutout pala kay Dekdek nga pala. Ay, Dekdek, nandito rin ako. sabi niya kasi, di ba sabi niya sa'yo, pag napunta ka na sa Nurse Show, You made it? You made it. Talaga, grabe Hindi Sa naman. content creator dito sa UK. Pero alam mo ba, talking about that, alam mo ba kami pag kami ng guest sa Nurse Show, it's always half. Right. So half content creators, half yung hindi content creators kasi we believe na kahit hindi ka content creator, You're welcome. You're welcome, you still have a story to tell. At narinig ko rin yan, nung guest ninyo, si Nurse Even, sinabi niya na whatever you're doing, may platform para sa inyo nandito. Correct. Yes. Tapos minsan nagkakataon na rin na akala namin ordinary nurse lang, pero pag dito, ay nagka-content ka rin pala. Oo. Ganun. Marami, I So we think, can help. yung bagong generation ngayon ay lahat tayo ay online na, di ba? Yung Social media. Social media ang mga tao. Kumbaga, ang bilis magbigay ng information sa mga Correct, tao, yes. ang bilis mag-connect, alam mo 'yun. Kaya sabi ko dati nung nag-i-start ako ng content, why not? Kasi mahihain talaga ako sa totoong buhay. Alam mo ba, mahihain ako sa personal. Si bro lang mas sa amin, mas makapal mukha ako. extrovert. Pero mostly na mga kilala kong content creators mahihain. Kasi tayo-tayo lang eh. Pag solo ka lang, pwede. That's correct, yeah. Tapos ilang beses mong panonoorin yung video mo. Paulit-ulit. I-delete ko ba daw? Pasado ba, gano'n? Yun. So happy na nandito ako sa Nurse Show today. Yes, and we're excited na makuha kami ng mga information from you. Kasi, At marami makaka-relate na Correct. OFW sa pag-uusapan natin. yeah, kasi as a content creators, di ba, may entertainment. Pero I think tayo, we're in the same circle na we're doing it for education and also Formative. for information, tapos inspiration. For Filipino communities. Filipino Ang daming- communities, yeah. Binabati ko yung mga skilled workers sa UK. Sila yung ang daming nagko-comment at nagpa-private message sa akin. You're doing great. Salamat po. Tapos sila din yung nagsasabi na maganda po siguro na next content is ganito. Kaya hindi na ako halos nauubusan. Yes, actually maganda yan. Pag sila Marami nagsasuggest, nag-request. yeah.
So sila nagbibigay ng feedback, sir, paano po ba ito? Paano po ba ito? Sabi ko, sige, let's see. Kaso yung kumbaga high value content kasi yung tinatarget ko na gawin. So i-research siya, i-verify mo kung tama, lahat yan. Which is sa atin, 'di ba? Sa atin mga information tsaka education na content creators, it's also hard kasi kailangan natin mag-research talaga. We don't want na Kasi ipapublish mo siya online. And lahat- tsaka nandyan na yan forever sa Yes, yes. wrong pala, wrong information yung ano nila. Yung kailangan manggagaling sa sasabihin mo is talagang verified siya. Kung gusto mo talaga na maging consistent dun sa contents Okay. mo. Let's talk muna about being an OFW. So, Yes. how long ka na naging OFW and how did it change your life? Kasi alam ko life-changing talaga. Mahigit isang dekada na, sabihin natin na 17 years na ako this year. Dito sa UK, first country, itong Really? UK. Okay. So, that was 2000. 2008. 2008, 2009. Bago mag-umpisa ang 2009. Malaki na ba naging pagbabago sa sarili mo as an OFW? Yes, I think mas naging matured tayo. Kasi ang pag-OFW, sa tingin ko, nagpapahumble ng tao in a way. Yeah. Kumbaga sa Pilipinas, siguro, That's true. baka mas Tama. komportable yung buhay ng iba. Pero pag naging OFW ka, you're Changes on your own. personality. Yeah. Lalo pa challenging nung araw dito. I came here as a student, international student. Okay. Kasi yun nga, mga kapatid ko nurses, hindi ako nurse, pero walang ibang avenue kasi majority ng Pilipino dito nurses sa healthcare, yung iba mga second generation Filipinos, yung iba families. So kukonti talaga, halos puro yan nasa healthcare professions. Pero kahit hindi ka nurse, you work in a di ba? Care home? Eventually, nakapagtrabaho din ako sa care home. So, you're surrounded by nurses. Yeah, actually halos yung araw-araw kong buhay ay kasama ko ang mga nurses. At saka prior to that, nung after yung education ko, syempre yung kumbaga pathway natin from gusto mo magstay, ginusto ko magstay at maging permanent at magsettle, makakuha ng citizenship dito sa UK. So talagang gagawin mo ang lahat para mag-survive, diba? Yeah. So from student visa, nakakuha ko ng work permit and then sa immigration law, kaya ako naging sort of like paralegal yung job. Then after that, second sponsor ko yung care home. Pero kailangan nila ng BDM for a group of care What's homes. BDM? Business Development Manager. So yan yung code na nagamit ko sa work permit. Manager pala ng care home, bro? Hindi. Kumbaga, yung education ang nagbigay sa akin ng kumbaga passport para makapunta sa middle management. At the time, wala pa tong mga care jobs kasi tinanggal to noong 2012 eh. Yeah. So you have to be in a code yung managerial bago ka ma-sponsoran. So pinagdaanan niya pala lahat from student, skilled worker, lahat ng process na para Actually, maging British citizen. Bilang OFW dito, inabutan ko mga 8 prime minister na. Kasama si Andy Burnham ngayon, 'di ba, bago na July 20. So mula sa Gordon Brown po, prime minister nung dumating ako. Yun, malapit mo na matalo si Queen Elizabeth kasi sa kanya ilang prime minister ba sa kanya, parang basta. Yun. Pero choice mo ba na mag-work sa abroad at bakit? Yes, medyo okay naman ang trabaho sa Pilipinas. Pero nandito ang kapatid ko. Okay. Nurses So, na si sila kapatid. sa Cardiff. Ba't ka pala hindi ka nag-nurse? Mahal ang tuition fee. Scholarship lang ako noon. Ang pinasahan ko yung forestry. Okay. forestry. Saan ba yung? Sa UP. Sa UP. Okay. Diliman? Los Baños. Los Baños, yung mga forestry. Forestry. Second choice. Pero hindi ko rin siya naisip. Daw kinuha na siya ng kapatid ko yung na panganay. Pero siguro hindi para sa akin yung nursing. Dito ko lang na-appreciate na ang taas pala ng demand ng nurses. Diba? So kung alam ko sana. Pero okay lang kasi nandito ka kasi naman. nasa care home naman Pero pala siya. dito, alam mo mga Pilipino, kapag ka sinabi, sa UK ka, ang alam lahat, nurse ka ba? Alam mo, meron akong mga, sa lahat ng mga events na napupunta. May checklist ka? May checklist. Ilan yung nagtanong sa nurse? Ilan ang nagtanong, nurse ka ba? Minsan yung iba masasakit pa yung mga. Talaga? Like, ano sample? Nurse ka ba? Kasi di ba, siguro na, ewan ko naging topic ko na to na o may mga comments na ibabase daw nung iba doon sa checklist yung pakikita mo sa sabi. Ewan ko. Kung nurse ka o hindi. Mga nurse ka ba? Ano pa yung checklist? Nurse ka ba? Ilang taon ka na dito? Ano ka dito? Nurse ka ba dito? Citizen ka na ba?
May Pero mortgage personally ba, yung kung bungad sa'yo na, Oy, nurse wala, ka ba? ano lang, joke lang po yun ha. Pero personally, kung yung bungad sa'yo, kung sinasabi na nurse ka ba, how do you feel? Kasi, to be honest, ako ha, yun yung sinasabi ko, pero ang intention ko is just to create conversation. Pero ikaw, personally? Okay lang na itanong yon, pero yung mga kasunod na tanong, yun yung minsang parang ang tanong kasi nung iba, hindi lahat. That's good if that was your intention, pero may iba kasi na ang intention nila ay sayang hindi ka nurse. So, siguro nga for conversation, yes. O kasi sorry, kasi wala akong masabi. Like, kunyari, sabi ka na ibang work. So, anong continue? Like, okay ba yung work? Parang, wala akong sabagay. Sometimes they just want to create conversation. Kasi ang susunod yan, nurse ka. Saan ka nag-work? Saan ka nag-work? Ilang gano'n ka katagal dito? Di ba yan ang mga tanong? Pero kung takot mo hindi, so hindi mo na alam yung next conversation and then they will misinterpret it as, okay, they're, parang, baka distant ayaw nila na. ayaw nila. Pero actually hindi guys. So I hope na ma-understand ng mga non-nurses na it's not that, siguro sa iba, hindi ko alam. Nasanay lang kasi tayo na halos lahat ng nurses. Lahat nurse. Pero ay nakita mo, nurse na yan. Yeah, I hope they don't take it as negative. Siguro yung iba lang, may mga nagpi-feedback lang na halimbawa ay, kasi naka-work din ako, nung student ako, nagpa-flyering kami sa mga Barrio Fiesta. Tapos merong one time daw, nakwento ko din to sa isang video ko, na hindi ko alam kung nurse or asawa ng nurse, ganun. So nalaman nila na students kami. At that time, so syempre, tapos di ba, limited ang time ng pag-work, mga ganun, gagawa ka ng ibang paraan para kapag-work ka. May discouragement kami noon na naku, estudyante pala kayo, wala nang opportunities dito ngayon. Siguro maganda uuwi na lang. O baka makauwi na lang kayo after, parang gano'n. Pero nakatulong yun para lalo kaming motivate na let's survive this. Yeah. And, marami kasi noon na mga student na nag-COE sa Pilipinas. Kasi di na nakakuha ng job dito. Kaya, may mga ganon experience yung mga lumang. Ngayon iba na yung generation, napaka-chill. Iba na. Kaya isang masasabi ko, yung ibang mga nagtatanong, may changes ba? Katulad ng Barrio Fiesta, simpleng Barrio Fiesta, di ba libre yan, wala man ticket before. Ngayon meron na. Ngayon may ticket na, naging commercial, pero may need na kasi for security, yung fans. Security, and not just also services like mga, yung entertainment. Halos parehas naman yung vibrance, yung kumbaga gaano kainit yung pagtanggap ng mga tao sa mga events. Pero may mga tao din kasi, nung nagtrabaho kasi ako sa immigration law firm, marami din kaming OFW na natulungan yung mga problema sa mga documents. Lahat sila ikukwento sa iyo yung mga pinagdaanan nilang mahihirap as an OFW. Kaya marami ka nang narinig na kwento. Kaya marami dyan na talagang yung mga checklist, nakuha ko lang din sa kanila na para bang nasasaktan sila. Sorry. Kasi ang hirap minsan na matanong na, di ba ang hirap sabihin tapos biglang, paano yung sasabihin, naging undocumented ako eh. So ang hirap. So pero feeling nila, kino-question sila. Actually, nabasa ko din sa mga group sa Facebook, parang actually for me, hindi naman necessary din tanungin kung anong visa mo, anong may iba lang siguro. Pero baka dati pa, pero may mga ganitong nangyayari. Pero ang daming pinagdadaanan ng mga OFW. Maswerte tayo ngayon na stable ang job natin. May ibang OFW dito na di natin alam kung may visa pa o... Yes. Di ba wala na, di ba? Yung peace of mind na nakamali. Kasi isa yan sa mga contents ko. Kaya siguro masyado ako minsan namumove by it. Kasi mga pinagdaanan nila na hindi nila masabi. Minsan nagiging... Pag may nakaaway sila, hindi sila pwedeng makipag-away. Parang wala kang choice eh. Wala di ka kasi dito pag Pilipinas na-report sa police, di mahuli na, wala kang documents. Yan, mga kino-content ko yan, yung pinagdadaanan nilang ibang mga OFW. Kasi bukod sa mga nurses natin, which is great, ang daming mga successful, pati yung unang vaccine, ang daming mga successful nurses in the UK. Pero marami din ang nurse. Pero maraming iba na marami ding struggling din. Kasi kung ang topic talaga natin is about OFW, ang daming muka ng OFW. Kasi yung mga OFW na hindi naman sinuwerte sa trabaho, di ba? Hindi natin alam na may naloko rin pala sila ng nila. Yes. Kasi isipin mo, bukod sa malayo ka sa family mo, depressing pa yung weather and all. Inisip mo pa yung visa mo. Parang grabe na nung pinagdadaanan. Ayoko magkumpara ng nurses. Pero nung una, di ba, ONP, walang ang IELTS nung una. Wala. Adaptation yun, di ba? Adaptation, wala silang IELTS noon. Tapos, ang isa pa, wala sila... yun lang, required yung 12 months work experience. Ngayon, wala na yan, di ba? Wala na. As long as... Wala na sa NHS sa nurses, hindi siya required for our licenses. However, yung mga agencies sa Philippines, they require. Yeah. Really? Yes.
So, di ka basta So you need kung to have outside the experience. Philippines ka, okay ka. Outside the Philippines. Pero may question ako sa iyo, Yes, Vince, sir. because we talked about OFW earlier. What is something na you could have known before ka nag-OFW na alam mo na makakatulong sa iyo? Kung Hindi dati- ka mahirapan. Kung dati, alam niya na sana. Oh, yun. Oo. Siguro yung malaman ko yung journey after, kasi pumunta ako dito purely mag-aaral. Tapos kung hindi man maging successful, gagamitin ko yung education, yung degree, Okay. somewhere else. Pero nung nandito na ako, parang nakita ko maganda siya. So kung mas naging strategic sana ako, mas mabilis sana. Kung halimbawa ay yung kurso ko pa lang sa Pilipinas, alam ba, hindi ko tinuloy yung education ko, di sana kinuha ko yung valid na dito sana. Katulad ng nurse, yung code nyo. Yeah. So sana, or kung mag-estudyante din pala ako, dapat dito na ako nag-college. Oo. Hindi mo rin kasi maisip yun that time eh. At So, least bata pa sana ako. pero- umpisa na. Ito naman bro, dahil OFW tayo, di ba? Anong sa tingin mo ang skill o trait na kailangan mong unang i-develop pag mag-OFW ka? Before siya pumunta. Before ka Pagdating mo. pumunta, alis pa rin ako ng bansa, anong dapat ang meron ka dito? Lagi nila sinasabi yung lakas ng loob, pero sa akin yung openness. Kasi dapat ready ka for change. Ang daming magbabago pag tungkol mo dito. Yeah. Hindi mo talaga sasabihin na yung expectation mo, wag mo masyadong i-focus doon sa eto na yun, pagdating ko doon, Eto eto na na. yun. Hindi, ang daming pwedeng magbago. Yeah. Ang dami kong nakita mga families na nagbago yung buhay dito. Yung solo na iba yung plano, pagdating dito, iba pala yung plano. So, ang sabi nga lagi, yung pinsan ko, lagi niyang sinasabi, yung pag-abroad sa una lang daw mahirap. Pagtagal, pahirap ng pahirap. Akala ko ano na siya. Akala mo bawi, di ba? Pero minsan may mga taong ganun talaga. May mga na rin talaga. Meron nga na, dati nung hindi ako nag-abroad, marami akong utang. Nung naka-abroad ako, marami pa rin, pero dollar na. Hindi, Diba? at saka bukod sa nakaka-humble ang pagiging OFW, nakakalawak siya ng Pag-iisip. pag-unawa, pag-iisip. Siguro ang dami mo ng ibang maiisip, Tama. marami ka nang nakukumpara. Alam ko, misis ko is galing siya ng Middle East at nabanggit mo, di ba? Dubai. Galing ako Dubai. Dubai. Shout out sa mga taga Dubai, dyan, especially mga nurses sa Dubai. Which Dubai. is, alam ko mas strong ang mga tao ng Middle East. Talaga. Na Solid. mga OFW Strong ka, bro. Talagang Training ground ko yung Dubai, bro. Pero Di ba ikaw, parang sisiw na sa'yo. Training, oo, parang wala talaga. na sa kanya pag-UK niya. Kasi, sige, mamaya ako nang kwento story ko. Pero ikaw, ano tingin mo yung Answer? personality mo na ayun, dapat Ay, yung- i-develop? dapat na lang. Ako, hindi, yung answer question based no, ano yung skill. Skill, Na dapat- I dapat think meron ako, ka. pakikisama. Hmm. Kasi, hindi na mga Filipinos yung kasama mo. At if we have different culture, we have Yes. different Ayun pa pala, di ba? belief. So, you have to, hindi ka close. Ayun, sabi mo open. Kasi pag sinabi mo, ay, sa Pilipinas ganito, ay, ganito ka Pilipino, hindi. Madami ng lahi yung kasama Hindi mo. na pwede na ganito sa Pilipinas, ganito sa, Oh, di ba? hindi pwede. Pero alam mo, yan yung isa sa pinakamaganda sa ating mga Pilipino. Ang bilis natin mag-adapt. Oh, Kumbaga, Adaptive. gustuhin din tayo ng, yung mga ibang lahi laging sa'yo, kumbaga parang tiwala agad sila sa'yo. Medyo lapat Mabilis tayo matuto. At saka lapat tayo na makisama. Oo. Yeah. Sa Ikaw, kahit bro. ibang lahi. Ikaw, Atin bro. ako, siguro communication, bro. I mean, communication in a way na, kasi pag OFW ka, dapat marunong ka magtanong. If you don't know something, you need to ask. Kasi nasaya tayo mga Pilipino na kahit di alam natin, magmamarunong na lang tayo kasi nahiya Na tayo. mag-yes, okay. Ganun. Parang hindi natin alam, parang okay, yes na lang. Pero natutunan ko, nung naging OFW ako, na pag di mo alam magtanong ka, dapat malaman mo lahat ng proseso. Kasi kung hindi, At talagang uunawain mo yung uunawain mo, intindihin mo, di ba? Kung di ka nagbabasa ng kontrata, dapat magbasa ka na ngayon ng kontrata. Mga ganun ba? Kasi minsan yes lang tayo para wala na lang usap. Alam mo yun? Sanay tayo niyan eh, parang okay na yan, Okay. tiwala tayo. Opo, thank you. Ganon. Ano naman sa tingin mo ang parang biggest sacrifice ng isang OFW? Based sa mga kwentong na ano? Is always yung iiwan ang pamilya Yes. sa Pilipinas. Yes. Pero lagi nating sinasabi, kasi ngayon medyo nagbago na din yan. Dati Kasi aalis ako ng Pilipinas para din sa pamilya ko. Pero ngayon parang nandyan lang din naman sila dahil nga sa Social media. and everything. Mabilis ng communication. At yung iba ay, kumbaga, hindi na siya issue ngayon. Pero I think ang isang biggest sacrifice is yung physically wala sila dito. Kaya ang aim nila, pagpunta ko sa halimbawa UK or kung anumang bansa, after a year, kung pwedeng dalahin ng pamilya, dadalahin nila. Yeah. Oh. Let's live together ng masaya.
kahit hindi na minsan makaipon, basta sama-sama. Yun nga. And swerte tayo na sa UK tayo kasi again, like mga Dubai, hindi kasi Malit ang chance pag family kasi dapat yung mga tourist tour, ano lang, yung visitor Saka ganon. magastos, Dito kasi merong family. May chance na maging resident ka dito. Yes. Kaya importante din na if you have a family, research ka sa country na destination mo para malaman mo na okay, pwede dalhin yung family ko. At saka ang dami na, nasa halos lahat ng bansa na ang Pilipino. So, Yes. imposible Kahit na. saan, nagkalat I think lahat ng bansa, pati Antarctica, charis na. There's no more country. Ika nga. Hindi man country, Antarctica pa. Ang daling puntahan ng bansa, gustuhin mo lang, maging ano ka lang, i-research, alam mo yun, planuhin mabuti. Talking about that, do you think it's a good thing na Filipinos are everywhere? Magagaling tayo, we're very skillful, but we're outside our own country. What do you think about it? Kasi issue din yan ng DMW at ng Philippine government itself. Kasi brain drain. Kung Yes. sa atin ibinubuhos ang lahat ng lakas, enerhiya, Skills. talino ng Pilipino, Yeah. napakaganda. Pero hopefully darating tayo dyan. Ngayon lang kasi hindi napupunan ng ating bansa yung sapat na oportunidad sa Pilipinas. When you say ngayon, dati ba napunan? Hindi perfecto Hindi ang perfecto. setup. Pero dati napupunan Napupunan naman. siya. Ngayon, kumbaga, wala akong data na nagsasabing napupunan or hindi. Pero ang masasabi lang natin ay lahat ng tanungin mo na nag-abroad, but dito mo pinupursue yung Oo. career, yung iba dito pa nagbi-business. Ang parang sinasabi nila, ito yung ibang sinasabi nila, parang medyo malayo-layo pa yung tatakbuhin ng Pilipinas. May iba ding nagsasabi, ito financial analyst siya ng mga consultants ko before, medyo behind tayo a little sa first world. Kaya nga tayo third world, di ba? Developing Third pa world lang ba tayo? Developing. Developing tayo, pero parang behind daw tayo ng decades yata sa system, sa mga ginagamit ng first world countries. So, kung di mahirap ang Pilipinas, di naman talaga mag-abroad marami. Iniiwasan ko yung mga topic about Philippines. Iwasan na ba? Hindi naman, hindi Pero naman. reality, di ba? Pero I mean, reality. At marami namang makaka-relate sa mga nanonood sa inyo. Tsaka, reality naman talaga, hindi naman ma-deny na there is a big portion of the cause of that problem is from the government. Naman talaga. Masakit man na isipin, pero yun, ako, though hindi mo rin masabi, pero yung, di ba, sa school, sa amin, sa UP, talagang itinuturo yung, hindi lang yung mabubuti, pero yung mga mali. So, Itinuturo sa UP. Paano ka makakatulong? Kasi kahit naman produce ng UP ay pwede rin maging tiwali or anything like that. Pero doon, iminumulat kami agad na ba't ganito ang nangyayari? And china-challenge, kaya nga serve the people, parang gano'n. So, bias na naman ako sa ano. Pero yun yung mga exposure ko na nakatulong sa akin to thrive doon sa kahit saan ako pumunta. So, I think dala-dala ko siya. At yung sa Pinas, kahit hindi naman ikaw mahirap, kahit nasa middle class, kung may opportunity mag-abroad, i-grab mo eh. Kasi I think naisip ko kasi yung future eh. At saka naging trend. Alam mo, kahit yung value na yung AFAM, yung ano, di ba? Pagka sinabi, di ba, yung labas, may mga Hapon. Ay, tago, may mga Hapon noon. Tapos ngayon, labas ngayon, may mga Hapon. Difference between World War II and ngayon. Post-war. Post-war. Yung hospitality ng Pilipino yata sa atin, mas mataas pagka foreigners. May factor. Ganun, no? May factor. Hindi mo din masabi, siguro culture, siguro mababait tayo, pero But I think they're looking for the benefits as well sa ibang country. maybe. Kasi kami, I can say nasa middle. Bakit UK kung matanong kita? UK, kasi ang benefits kayo for our kids. Yes. Education, healthcare. Kasi i-consider mo yun eh. Although sa Pilipinas, okay naman na kami. Pareho kami regular yeah. sa government. Pero if you see the future, like pag tumanda tayo, kung nasa UK tayo or sa ibang bansa, better opportunity for the kids sa school. Tapos kung may kasakit man, wala kang isipin. Kasi naniniwala ako na sa Pilipinas, kung may ipon ka, sandali lang yan eh. Yes. Kung magkasakit ka, unless ang dami mong pera. Pero once nagkasakit ka talaga sa Pilipinas, ang naipon mo is parang mapupunta lang sa healthcare mo. Yun talagang naisip ko that time. Kasi ang late na ako nag-abroad eh. Nag-abroad ako, 34 years old na ako. Yes. So, doon ko na naisip na, kaya ko pa. 34 kaya pa. Pero, ito na yung time. Sakto lang to. Inisip ko na talaga yung health ko and mga kids.
Oo. Ikaw, bakit UK? UK, wala lang. Gusto ko. Hindi kasi ako, di ba nag-Dubai ako 5 years and I noticed my mga nurses friends ko sa Philippines, Yes. nag-UK, nag-US. Yes. And since US, may matagal yung application. So I said, okay, gusto ko na UK. UK na lang. Kasi ako din mahilig mag-travel. Oo. So, Malapit sa'yo. Good nag-research access ako. ito. Yeah, nag-research ako, good access, work-life balance. So sabi ko, UK na lang. Yeah. And then, anyway, kung gusto ko mag-US, I can apply naman. Oo, pwede kang Yeah. makapunta. Pero ngayon, registered nurse ako sa US. Pero hindi ko Parehas? hindi ko nagpunta. Pero Hindi UK ako pa rin ang talagang... So far kasi okay naman yung life ko dito. Tapos nandito yung nurse show. So Yeah. So, ang nurse show dito, pinanganak to. So, dito siya mananatili. Pero, dito pa namin siya inalagaan, pero Yun baka na ba? yung nurse show baka magpunta na ng US. So, Hindi, kasi we wanted Maraming nurses to be all global over. kasi. Actually, global talaga. Hindi lang US. Kasi there's na show, parang inisip namin parang 5 years from now, we want to go to Dubai, to Singapore. Kasi ang ngayon na namin yung story ng mga nurses dito lang sa UK. So, may some US. mga ilan Oo. ba ang nurses dito sa UK registered sa NMC? Tawagin ko muna si ano. parang 200,089 ka dyan. Kabisado. Basta pangalawa tayo. Pangalawa tayo from First is India. Yeah. Second Pero is hinahabol na Philippines. natin yung India. 50K. Dapat alam natin yun, boss. Nurse show tayo. Guys, research kami. Iko-comment nila yan. Yan, oo. Comment nila. Pero we talked about mga good skills and traits ng Filipinos. Traits ng Pilipino. Pag-usapan natin yan kasi isa yan sa napakagandang bentahe ng Pilipino. Yes. Yung matiisin. Alam mo, gustong-gusto ko yung mga Pilipino. Minsan kahit, Patience is the patience, kahit hindi naman kailangan, alam mo, pero nagiging valuable siya sa isang kumpanya na merong Pilipino. Yung simple na lang na yung rota system, mapagbigay. Tapos ako na lang ang magbibigay. Kasi, di ba, maraming sa amin nun, sa home namin, ang mga Pilipino ang ma-sacrifice. Alam mo yun, hindi mo na kailangang i-monitor dahil gagawin na nila ng tama at best pa. Yung simpleng pag-assist, yung paglilinis ng residente, for example, talagang pulido yung gawa. Iba ang I think trabaho. kasi yung Pinoy kasi, by nature, we are caring. Oo. So, na-adapt natin sa trabaho natin. Kasi Ginagawa natin. we're family-oriented. At yun ang lagi kong sinasabi dahil na-expose ako sa maraming colleagues na Pilipino na ganyan. Pag napupunta ako at may nakakausap ako mga companies sa nature ng work ko, pag yun yung diniscuss namin, hindi naman sila nagdi-disagree. Talagang okay. Yeah. Alam namin yan. Alam namin yan. Kaya yun, sobrang proud na proud ako pag sinabi mong Filipino workers. Kaya ang ganda-ganda ng image. Lagi ko yung sinasabi din, pati kahit dun sa contents ko, isa yon sa napakagandang dalahin, yung traits ng Filipino workers. I think bro, yung Filipino workers we're always doing the extra mile sa work natin. Kahit alam natin na hindi na tayo bayad ng yan, ginagawa pa rin natin. Tapos magreklamo tayo pero gagawin pa rin natin. Hindi, ang maganda siguro yung training doon sa atin kasi 'di ba sa atin paghihirapan mo ang promotion. Pag dito kasi pwede mong i-demand na ginawa ko ito na yung training ko, promote mo ko. So, sanay tayo na pagbubutihan sa work para makita nila na mabuti tayo, mahusay tayo magtrabaho. So, yung ugali na yun. Sa, Pero, sa Pilipinas din kasi pag you're just giving your bare minimum, parang chismismisin ka kasi tamad si di ba? Pero dapat give talaga tayo all. gilas talaga. Gilas. Pero again, by nature talaga, caring talaga Yan tayo. ang isa sa pinaka nakaka-proud na maging Pilipino. Alam mo yun, kahit nasabihin mo may mga, di ba may mga incidents din na nabalita ang mga nurses, malpractice and stuff. Pero, babalik ka doon sa majority ng Filipinos doing their best. At Tama. ang daming successful Filipinos dito sa UK. Naging haligi na tayo ng NHS. Sino? Pilipino. Akala ko ikaw. Haligi ako ng hospital. Di ba, ngayon, Joke lang. tanong ko kayo, gaano kayo ka-proud Maging na Filipino nurse dito sa UK? Very Di ba? proud. Very proud. Kahit sabihin pa lang na, nurse. Kaya siguro yun, magkaiba tayo ng na-anticipate doon sa nurse ka kasi sa'yo conversation. Doon sa iba, ma-intimidate na. Kasi sinasabi mo ba sa aking nurse ka? Parang ganun siguro. Kaya I think it's time to, Kaya nagiging joke siya sa non-nurses. Siguro, I think sa it's iba time lang. to, sa iba lang. to educate and also to clear that Kasi minsan technical misconception. Technically mga usap. Again, that's the good traits. Ano naman ang mga bad traits ng Filipinos? Pag-uusapan natin dito. Pag-usapan, dapat ano tayo? Kasi tayo Dapat dito yung bias. Dapat ano tayo? Both sides. Ito na lang, yung mga experience, kwento ng mga previous clients o kaya ay yung mga ibang kaibigan. Agawan ng trabaho. I mean, yung
Agawan or For the good, for the bad. ano, Ano ba? papasahan. Sulutan. Pasahan, Sulutan ba hindi, or sulutan. Ano sulutan? Ang Merong sulut ka, ang issues agawan na- kasi, for example, for the good, may trabaho ka. Ako nang gagawa ng trabaho mo. Uy, good man yan. Hindi good yun. Pero ang sulutan, yung Sulutan. dapat Sa'yo sa'yo. man pero- yan. Ito, may kinuha ko. Hindi lang yon. Halimbawa, meron tayong kababayan. Ito, siguro may mga magko-comment, ay, nangyari sa akin yan. Kinuha lang na reliever working sa bahay. Marami tayong kababayan na nagtatrabaho sa bahay. Yeah. Diba? Tapos, nagustuhan na nung boss. Yeah. So, hindi na pinabalik yung nagbakasyon na Pilipinas. Siguro ba nakuha So, niya yung kinanya trabaho? na nung Oh. isa. Yan. May ganyan. So ano yun? It can be bad kasi reliever ka nga lang eh. May mga ganun. So dapat alam mo na babalik yung tao. Ah. Hindi So, may nawalan anong ng sinabi trabaho? mo dun sa boss? Ba't hindi na siya gusto? So isa yun. Wala Ano akong pa? maisip na Meron mga masasama eh. Crab mentality. Oh yeah. Number 1. I think, hindi ko alam kung parang hindi na nawawala yan sa... Lahat naman ng kultura. Kasi nadadami na Lahat naman siguro ng ano, no? Lahat ng- lahat Hindi ng naman culture. siguro Pinoy lang, Hindi no? lang Pinoy. Sa Pilipinas, mas talamak siya. Dito medyo napipigilan natin ang bahagya. Crab mentality. Yeah. I don't know, pero yeah, it's good. I like crab. Do you like crabs? Allergic ako sa crabs. Yeah, allergic ako sa crabs. Pero sana maano yan kasi dapat kumbaga proud ka sa na-accomplish Dapat ng proud ka. Kaya ang kapwa ganda Pilipino. nung babalik ako dito, baka sabihin nyo masyado kong pinupuri ang nurse show ha. Oo. Maganda yung ginagawa ninyo na paangat, tutulungan nyo yung ibang mga tao o i-encourage nyo yung iba na halimbawa yung mga nagko-content na sige gawin lang natin o punta ka dito and then discuss natin, we have a platform, you may have a platform, so let's collab. Yeah, ganun. We don't, kasi Gatekeep. Ayun na may gatekeep Di- kasi I don't know. Wala At saka kang... ito, lahat kaya namin i-share, syempre. Except yung editor namin. Yung kasi identity namin. Yung identity namin. Ginagawa ko na. Yung editor namin. So, tutulungan namin yung mga gusto di ba, ma-expose or at mag-content. saka kahit nga na-nurse kasi ang The Nurse Show is, ano yung tagline? show created by nurses, for nurses. nurses. Pero, For nurses. siguro pag nag-global na kayo parang, basta naisip namin na meron din palang mga nanonood na hindi nurses. Ang dami. That is why, yung mga topics namin is actually not technical nursing. Kaya akala na may mga tao Yung na, sa 20 pounds lang na nagtatanong kayo tapos may to. ayun lang, kasi sobrang technical. that is Kasi ano yan, for nurses talaga yun. Oo. Pero ang ganda nun, educational. Oo. Pero, di ba, kahit hindi nurses, pag pinood natin yung episode na to, they will learn something naman, And diba? I think ano ba kayo majority nakikita niyo ba sa analytics na mga Filipinos in UK? So you want to talk about analytics? I will tell you our analytics. Surprisingly, number 3 ang UK. Really? Yeah. So, Number ibig one is... sabihin, Number 1 is US. Yes. US. Maybe because of the... Malaki ang US eh. Malaki ang US. Yeah. Ang sakop ng US. Isang factor yun. Tsaka number 2 factor is yung pinaka-viral namin na video is by Daridazo, mga Aaron, RNSO. right. Nakuha namin yung And audience interested sila sa topic about USRN. nila. Yes. UK, number 1 talaga yung UK, lipat ng UK to US. Ganon. Pero may other way around din. Um, Kung kayo ang tatanungin sa estado nyo ngayon at hindi pa naman kayo nakapag-US, yung nakapag-practice ng profession doon, ano Yeah. talaga ang mas maganda? Depende yan kung anong gusto mo. Kung gusto mo pera, walang duda, US. US talaga. Ay, kahit di pa kami nakapunta US, pero nakita naman namin na, kung sa pasahod man lang, US talaga. Kaya mga nurses na nasa Pilipinas, pera, US. Depende yan sa goal mo, lagi. Yeah. Pero gusto ko laging sinasabi ni Siege na The grass is always greener where you water it. Parehas kayo. May dalawa akong kaibigan na nurses actually. Nag-student din sila dito pero naging nurse na sila. Yung mga band 8 na. Sa Chelsea. Si Mike, manager siya doon. Tsaka si Ian. Yan din yung mga sinasabi nila. Kasi maraming opportunity sana na makapunta sila ng US or something like that. But Yeah. they chose. Pero to depende stay. pa rin yan. Kasi Sa tao. di namin masabi kasi una-una di pa kami nakapag-work ng US. Oo. May mga tao na gusto namin ma-interview na nag-US bumalik dito. Oo, meron din. Meron Na-miss din. lang. Maganda din yung story. Bakit bumalik? Oo, na-miss gusto nila namin yung maraman yung reason which culture. baka i-guess din namin in the future. Pero again, nasa tao talaga yan. Nasa tao. Yeah. Yeah. Sa bagay, kanya-kanya. Yun din yung sasabihin natin sa yung mga OFW. Yeah. Kahit sasabihin mo tayo, we're lucky. Halimbawa, nasa UK. Pero depende rin sa pagtingin ng tao. Maraming mga taga-Middle East na very happy doon. Walang tax. Oo. Tapos ang lapis Gusto sa kong bumalik Pilipinas. ng Middle East. Gusto ko yung Dubai. Masaya sa Ang Dubai, dami di na ba? ngayong Masaya yung Dubai. I love opportunity. Dubai. May visa ang content creators. Talaga? Yes, may code na sila. So, kung amazing. content creator ka, pwede kang mag- Gusto ko siya kayo. May code talaga May code yun. Anong work mo? Alam ko yung code mo. Pero ang Oy, dito, yung mga content creators sa Philippines, gagawa ako ng next video about that. Pwede silang dito mag-content. Hindi sila pipigilan na really? dito sila mag-content. Kahit
parang visit. Pero may mga code pwede sila sa multimedia. Maraming codes. Ay, maganda. Panoorin namin yung ano naman. Okay, yung sige. So, video baka na yun. madaming ma-encourage na punta sa UK to do contents. I have a question for you. One word answer lang ha. Okay. Vince, I am an OFW and I am... Strong. At dahil dyan, Magbabalik magbabalik ang ang The The Nurse Nurse Show! Quick trivia guys, alam nyo ba na most people who send remittance, they just use it to transfer money and that's it. Yeah, they focus on sending support to their families, which is super important. But there's actually more you can do. Here's something not a lot of people know. Sa Odola, pwede ka pala mag-invest in gold habang nagpapadala ka. So habang sinusuportahan mo yung family mo sa Philippines, you can also start building your own wealth at the same time. Same app, same flow, pero may added way to grow your money through gold. So parang hidden upgrade ng bro sa remittance. Yes, so if you're already sending money anyway, make it smarter with Odola. Send money, Invest in gold, all in one app. Download Odola today. at nagbabalik ang The Nurse Nurse Show! Sabi mo kanina, I am an OFW and I am strong. Yes. Bakit mo nasabi? Kasi na-survive ko yung more than a decade dito sa UK, which is kahit hindi sa UK, sa ibang bansa, ang hirap siyang kumbaga i-survive lalo pat hindi ganoon kadali ang journey. Yeah. Hindi siya kaya siguro kami non-nurses ay bilib na bilib talaga sa mga nurse. Nakapunta kayo dito straight away, may yung salary, may band agad, may mga ganyan. Marami ding ibang mga Pilipino na pumunta dito, kahit yung mga families of nurses, mag-uumpisa talaga sa zero. Kung anumang profession mo sa Pilipinas, unless it's a like yung sinasabi, regulated profession kasi yung nursing, yung nurse. Paano yung iba na hindi, kasi kailangan mo i-register yung iyong profession dito. Kung teacher ka, that's good. Saan pa? Ibang pwedeng matanggap yung profession mo. Engineering siguro. Pero yung iba na halimbawa ay sa commerce, business, may hahanapin mo pa yung iyong tamang trabaho para sa'yo. And then most of us, nagiging trusted naman tayo sa maraming trabaho pero kalimitan hindi agad ito yung pinakagusto mong trabaho. So may adjustments. Kaya masasabing strong ka, I have experience, different jobs. Started flyering, nakita na ako ng maraming Pilipino. Actually, ang aking number one doon sa analytics is London. Oh, really? Yeah, so UK ang first, tapos London siya. So siguro dahil I lived here for 8 years before. That's good. Strong talaga tayo. So talagang pag na-survive mo daw yon, na-survive mo na. Kaya maganda lang siyang makita na ang daming nagsusurvive na Pilipino. So talagang dapat strong. Dapat strong ka. Oh, mahirap. Ano, lahat tayo strong. Oo. Since we talked about being a strong person and Yes. strength, ano ang fear mo as an OFW? Yung ma-lose yung trust ng family. At saka yung mga ibang mga tao. Ang bilis kong maapektuhan ng, halimbawa, yung sa contents natin, may mambash lang. Talaga? Ang Ano ka? isipin ko yun. Siguro dahil baguhan lang ako. Diadamdam mo siya. Okay lang yun. Ba't niya nasabi yun? Alam mo yun? Anong mali? Kailangan ko Anong mali ko? baguhin doon. So siguro, mabilis akong maapektuhan. At saka bago ako nagko-content, I'm a very timid person talaga. Introvert na timid na alam mo yun, gumagawa ako ngayon ng naging paralegal ako or gusto ko, actually nag-aaral ko ng immigration law. Then Grabe. nag-study. May immigration lawyer na. So May advisor na tayo. ang ano lang, so ayoko yung mga litigation or anything, pero sa paperworks lang. Ayoko yung confrontation, yung sagutan, ayoko yan. So more on solicitor. Tama ba? Hindi ka barrister. Tama. yun. Tama yun. Barista. Hindi ka barista sa coffee shop. Ako fear ko is kung the time will come na my family will need like me financially and wala akong mabigay. Fear ko yun. Takot ako na may mangyari tapos talagang family pa rin. Takot. Anyway, sana hindi mangyari, Lord, sana i-provide mo. Pero Ako din, nakakatuwa yung isang sinabi mo minsan, napanood ko yung isang movie. Sorry, lagi ako may comment. Yung At least nanonood ka. sinabi mo na nagta-travel ako. Alam ko na may baka maging problema sa dulo, pero sa dulo pa naman yun. Ay, meron ako Ganda nun. yeah. Gusto ko yun. Ganda nun. Kasi, di ba, let's Cross the bridge when you get there. Yeah. And meron kasi akong bagong Siege the Day. Parang Seize the Day. Seize the Day na ako. Parang, guys, Pero ang ganda nun naisip ko, ang ganda naman nung nasabi niya na yun. Yun ba, ay kinopya niya o kanya talaga? hindi ko alam. Lumabas lang sa utak niya. Baka naman sa utak ko. Pero ang ganda. Ikaw, bro. Ano Similar yung din bro. fear Kasi mo? ang fear ko talaga is kung may mangyari sa
family ko sa Pilipinas tapos wala akong ipon. Kasi Ang hirap. unang-una, uuwi ka. Pag uuwi ka, kailangan mo bukod sa pamasahe mo, you need money as well para... Oo, nangyari sa amin ang pumanaw si tatay 2024. So, sorry to kailangan hear umuwi that. kami. So, yeah, magkakapatid. And alam mo yun, dahil walang insurance, walang... Tapos sa atin, kaya nga doon ko din naisip na i-compare. Masakit mag-compare, pero yung healthcare system, kasi di ba doon kung mahirap, halimbawa kami, maralita lang kami, kung hindi na sapat yung aming gastusin sa ospital, lalapit ka sa politiko. Yung parang May mga may naman gagawin mga sila abstract. PCSO, mga ganun, di ba? Lalapit ka daw sa politiko tapos magbibigay Mayor. sila ng mga 70. Congressman. Depende. Hanggang sa congressman. Wherein, pwede naman sanang inilagay na yung pondo Pera ng doon sa hospital para hindi na kailangan gumawa ng paperwork. I don't understand how it works. Pero I think para siya sa yung image ng politicians. Yeah, I don't of course. know. Yeah. Kasi Gagamitin lang i-allocate for sa kanila. Di ba, pag na kami, the Nurse Show party list, Tatakbo kami. namin. Oh, yan, plano Maganda namin. yan. Yung plano namin actually. Pag kasi ngayon, kumanda na kami. podcaster kami ngayon, pero pag dumating kami na mga mag-60 years old na kami, mag-part list Kasi kami. hindi ko alam kung may gumagawa ng may effort ba, may Hindi ko alam party list ba na kung- dedicated Shout to... out sa party list ng NARS, pero di ko alam. Hindi ko alam. Di ko alam kung nakapasok sila eh. Grabe kami mga harap, no? Party list na. Nurse Posible show, ang party mangyari, list na kami. Oh. Hindi, yung ano lang, yung sa atin, yung talagang healthcare tapos yung mga yun, mag-insurance ka for your parents. Eh, minsan pag matanda na, hindi na makakakuha ng insurance. Or kung makuha ka man, mahal. Kasi, mahal. Yeah. Pero Okay. grabe tayo mga Pero family anyway, talaga. Family talaga yun. Family. Kasi yung family natin is our strength and our weakness. Baka hindi dalahin pa ang family dito. Ilan pa ba ang kailangan? Ako immediate family na yung nandito asawa ko tapos ano ko yung kasi siyempre yung mom ko may mga cousins ako doon tito-tita di ba. Pero, So talagang ano pa rin kayo nag-support? Yung Oo. talagang Ako sa mom traditional pa ko rin tayo. pag meron ka tapos kailangan doon yun talaga support. Alam mo And tayo so, sa laro tayo ng icebreaker muna tayo. Ano to bro, Vince? Parang mga quick fire questions lang. Sure. So mabilis lang to. Go. Your first salary, you will be saving it or spending it? Spending. Biggest expense, rent or travel? Travel. Send money home every month? Yes or no? Yes. More than pa minsan. Oh, kasi yung connection at saka may mga effort, may business. May business. Sana all. Starting pa lang baka Maganda to i-friend si ano. Maganda ko kausap mga ganito bro. Actually, Vince, no? we can learn. Oo. Starting. Okay, next. Ito maganda to. UK forever or retire in the Philippines? depends. For now, retire in Philippines. Nag-invest kami sa Philippines diba? to retire. Yung mind mo, invest. Invest talaga. No? Yung misis ko ang talagang taga-push. Friend ko nga si Mrs. Pusher. Okay. I-add ko siya sa Oh, Facebook. sige. Sige, next. Biggest challenge, homesickness or weather? Homesickness. Mas Yung mabigat, no? weather, sanay na tutulog ka lang. Okay, hardest month in the UK? August. Bakit? Bakasyon, maraming gastos. Mid ng year halo siya. At saka yung kasabihang ina-Agosto, parang nag-work sa akin. Ano na Agosto? Nagusto Sa Tagalog. Pag sinabi ina-Agosto, kasi ang Agosto, tag-ulan, Cold. tag-bagyo. Parang nandun yung Alam mo Gumuguho ang... Alam mo ba sa business na that's a cold month? Yes. Nalaman ko lang from someone na I think mga 6 months ago na yung August pala is cold month. Cold for month. business. Kaya may kasabihan tayo sa Pinas, ina-Agosto. Cold month ba? Hindi ko alam yung term na Sa cold month. Pero negosyo, sa negosyo. basta low yung basta sa August. Ina-Agosto. Yun pala yun. Okay. Most missed Filipino food? Kare-kare. Nagluto ka ba dito? Oh. First place you visit when you go home? School, UPLB. Kasi gusto ko yung environment doon. Alma mater, bro. Alma mater. As a joke lang. I've been Ay, to UPLB. Maganda, gusto ko yung mga puno-puno, yung mga International kapaligiran. Rice Research Institute. Yan. Nandun ako dati nung Di ba ang ganda Ayun, pa siya lang? Kahit naman hindi Hindi, nung talaga- kasi BS Biology ako sa what they call sa Bicol University. Yes. So nung kami doon, tumira kami sa UPLB for sa isang subject. Doon kami 1 month kami tumira. Ang ganda doon. Green na green. Parang abroad din, di ba? Uy, parang abroad to. Sorry guys, pero ano tayo, comparison game. Ang sagot mo lang is UK or PH. UK or Better public transport. UK. Better food. Philippines. Better work-life balance. UK. Better weather. UK nga eh. UK? Kahit nasabihin mo, mas parang... Kasi Talaga? di ba malamig-lamig? Kasi sa atin... nag-enjoy ka. Na-enjoy mo yung winter tapos Yes, tapos ang daling taguan, very comfy naman kung umuulan or may snow nasa loob. Guys, sa Pilipinas, medyo mainit na. Yung global warming, di ba? Better customer service. Philippines. Talaga? Of course. Bakit? Alam mo, Napaisip yung kami sa dun. Pilipinas, ang layo-layo mo palang nakangiti na, kumusta po? Tapos yung dito, yung sa till,
Parang kailangan mong masalo lahat ng Accommodating sa pinamili Iba yung mo. Filipino Tapos ihahatid hospitality. ka pa hanggang parking, di ba? Okay. Dala-dala yung mga Oo. pinamili mo. Dito, ikaw pa impact-pack Oh. na. Idagdag ko lang. Ayoko lang. Yung customer service, okay. Pero yung proseso lang kasi. Dito kasi straightforward. Yeah. Doon kasi, bago ka yung ibig sabihin makakuha ng ID, kailangan mong provide ng other ID. Yung mga ganun ba? Yeah. Yung ano ko lang, yung sa akin is how, yung gustong-gusto ko yung mga Jollibee attitude ng mga, baka ano nyo yung Jollibee. Morning, sir. Baka naman mag-sponsor sa inyo ng Jollibee. Pero Sana, alam mo, Jollibee. sila yung pamantayan ng best customer service sa Philippines. Nice. Pati yung mga hotels, ang ganda ng Oh, yes. Oo. Di ba layo, no? Layo. Kita mo, dala nila sa Dubai. Nung pag nag-hotel Oo. ako doon, ay alam mo ng Lahat ng tao dun sa Dubai, puro Pilipino. Lahat, Ang ngiti talaga. Oh, masaya ka pagpasok mo pa. Shout out sa mga taga Dubai again, mga taga Albor Jamal, Alcarama, Alriga. Dami mo nalimutan. Eto next, better healthcare, UK. better nightlife kung nagna-night out ka. UK. Better coffee. UK. UK. Kahit nasabihin mong maraming original flavors and luwak-luwak. Dito kasi is, alam mo yon, kahit tatanungin sa'yo yung gusto mong kape, mist, kung ano. Ang misis ko ang mahilig sa kape. Ayaw ko lang sa UK is ang aga magsara ng mga coffee shop. Sa Pilipinas, Yun 24 lang. hours to. Ganun. Yun lang. Oh. Better salary. UK. UK. It And depends sa UK. Pero UK. a better place to retire. Philippines. Yeah. I like Philippines. I don't know. Kumbaga kahit na ma-compare mo. Kasi pag, lalo pat surrounded ka ng mga kamag-anak mo. Parang ang sarap. Yung halimbawa, yung kahit nga yung pag-uwi ka lang. Ang sarap surrounded by families. Yes. Peace of mind, no? Peace of mind. Ayan, Galing, galing. Si, galing. galing ni Vince. Kasi we talked about the current status of Filipinos abroad, no? What do you think is the future for Filipinos abroad? Abroad. Kahit hindi siya specific sa UK, I think, katulad ng sinabi ko kanina, there's no more country para sa mga skilled worker, halimbawa. No more country. No more country. Wala na halos siyang border. Basta qualified ka, kahit saang bansang gustuhin mo, na pwede ang Filipino Punta ka ng mga workers. mga... Oo. Pwede Pwede kang makapunta. Marami laging nagtatanong, halimbawa mag-post ka, tsaka yung ibang mga, ang daming content creators na mga Filipinos dito sa UK, tapos lagi sila nagpo-post na ito available to, ito available to. Ang napapansin ko doon sa mga audience ay laging how po. Yung paano po. Sinabi mo na, Anak ko! As in talaga. Like, ang video ko is how to become a digital nurse. Tapos yung comment, how? Watch the video. so baka na-excite sila na how agad mapansin ako. Pero ang sana is maging strategy kasi lahat tayo dito nagkaroon ng strategy para makapunta dito sa UK. Ikaw ni-research mo either agency o kung sinong kinontak mo. Sana maging aralin din nila kasi yun yung susi para makapunta sila dito. Yeah. So be strategic. Okay. Yeah. Mahalaga 'yon. Maraming nakakaapekto sa pagiging strategic. Halimbawa ngayon, kung titingnan mo yung bansa nagkaroon ng legal issues with immigration rules, tinanggal nila yung 111 jobs doon sa listahan. So ang daming naapektuhan Binilang Pilipino. mo Binilang mo yung Binilang 111. talaga. So ang daming hindi na pwedeng pumunta dito na dati pwedeng pumunta. So nakaapekto 'yon. So halimbawa nag-training ka na sa TESDA o nag-training ka na ito yung gagawin mo tapos biglang nawala siya. Anong gagawin mo? Yeah. So dapat handa ka rin sa mga ganun. Ay may ibang bansa naman. Yes. Basically, what is the future? Ang maganda yung future. Oo, maganda dahil kahit saan yung skills ng Pilipino at saka traits pwede. In demand tayo. In demand tayo. Hindi na ubos ang trabaho, no? So good news. At saka yung, 'di ba, sa atin ang daming qualified talaga. Pero ngayon kahit hindi ka qualified, hindi pa uli ang lahat, yung iba na high school graduate, pwedeng mag-TESDA. Pwede 'yan. So pinromote ko ang TESDA kasi nakikita ko ang Hello daming TESDA, online shout out courses. sa TESDA. Diba, yung mga daming- vocational, no? Vocational. Thank you for doing what you do. Tapos Yes. mataas din yung sahod kahit yung mga welder, yung mga skilled, Oy, matataas may ang ibang- sahod. Welder, pintor, di ba? Dati may na-compare ko na yan kasi merong nagtanong at hindi naman sabi. Kasi kinompare ko yung yung entry ng mga welders sa construction sa nurse. Mas mataas ang sahod Oo. nila Mga construction, sa di ba? pagpasok. Oo. Kasi 41K ang required sa kanila ngayon. Mag-uumpisa ang band 5 sa Nursing. Mababa. 27. 27. Hindi, ngayon ano na 31. Band 5? 29. Ay, di, band 4 nag-start. O yun. Pero yun, may Mataas mga ganun. na. So kahit anong profesyon, kahit high school graduate, pwede. Aralin lang mabuti talaga. Mabilis naman tayo matuto. So the future, maganda po ang para ako manghuhula. Maganda po ang kinabukasan. Maganda ang hula ng future. According sa mga stars ni Sa ano. mga- Pero speaking of future, ito naman. Okay. Ano naman what's your
legacy, anong gusto mong ma-remember ka as an OFW? Magandang tanong yan. Talaga si. Siguro, nabigla ako dahil hindi ko pa yan naiisip. Ang siguro lang ay yung makita nila na kahit paano, noong may mga times na hindi ko man kilala yung ibang mga tao, natulungan ko dahil sa nagbigay ako ng information na helpful sa kanila. Kasi minsan nakakatuwa yun eh. Yung, alam mo yung minsan nga, maapektado ka ng isang ng bash na, baka ang daming sinasabi, ano bang, yung hindi naman alam ko kung bakit mo na bigay yung information na hindi alam na ni-research mo or naging work mo dati. Yung iba lang, nakita ka lang siguro, few seconds, tapos sabi, karapatan mo na magsabi o magbigay ng ganyang information. Pero, ang dami ding ibang nagsasabi na salamat po sa ganitong informasyon. Marami pa na iba na dahil po sa video ninyo, nandito na po ako sa UK. Kailan ko po kayo pwedeng ma-meet? Ang ganda sa feeling nun, diba? Magandang legacy. Remember ka nila. Ay, ito nakatulong sa akin. Yun, na information. Pero hindi mo sila kilala. Kahit hindi mo sila kilala. Sir, nasa Pilipinas pa ako, pinapanood ko na kayo. Tapos Ito na po trabaho ko. Yun. Isa yun sa kaya ko siya tinutuloy-tuloy. Tuloy mo lang. Ang daming... Diyan ka humugot ng ano. Tapos, kasi di mo alam kung saan na-reach nung video mo. Marami kang talagang nagiging... At saka ang gandang hobby na siya. Kasi dati, ano bang mga ibang hobby natin before these online things? Sa mga OFWs. Chismis. Hindi kain. Di joke eh. Imagine mo nung una tayo, yung Trabaho, puro telegrama pa lang, walang online. So work Ay, lang. hindi ko umabot na. Hindi ako umabot na gano'n. Hindi pa naman. Diba? Pero at least ngayon na. Ngayon, ang daming ways. Papunta pa dito yung pickleball. Yung pickleball papunta pa dito. Meron na dito. Meron na pero hindi pa masyadong, di ba? Ayan pala, in terms of, ako naman ang hingi na ito, last na, ano ang health tips ninyo sa mga Filipino OFWs? Health tips. Okay. Kasi di ba, ang dami natin dito, overwork. Oo. Exercise, diet, and also, vitamins. Importante yung mga vitamin C, yung iron. And also, sa work nyo, yung katawan natin isa lang, naniningil talaga yung katawan natin. Kaya, pakiramdaman nyo yung katawan nyo. Pag pagod na kayo, magpahinga. Hindi yung pagod na kayo para magbabank shift pa kayo. Kasi alam ko the reason why, kasi may gusto kayong ipadala Pilipinas sa Pilipinas or may gusto kayong bilhin. Pero kasi, pag hindi kayo nag-control, mapagod yung katawan nyo, magkakasakit kayo, edi affected lahat. Hindi like ikaw, pati yung family mo affected. Kaya you always have to, rest and recover. Pag pagod ka, mag-off-sick ka. Pag pagod ka, off-sick ka. Pag may sakit ka, off-sick ka. Kasi wag mong pilitin yung Peace of sarili mind, mo. mental health. Isipin mo laging yung health mo. Kasi matiisin tayo eh. Hanggat kaya pa, di ba? Pilay-pilay na pumapasok pa. Isa sa mga trait ng Filipino, hindi ko alam kung bad trait siya, good na bad, na hanggang kaya natin gagawin natin. Pero actually, we are in the UK, we have a good healthcare system, may GP tayo. So if may naramdaman kayo, kasi iba kasi, may lagdat ako pero ang pasyente ko mas kailangan ako. Hindi dapat. You take care of yourself as well. Hindi ko in-encourage mag-off-sick ka. Pero ang ano ko lang, ang ano ko kasi, dapat pakiramdam mo talaga. Tama ka, pakiramdam mo sarili mo. Tapos, gamitin mo rin yung healthcare system dito. Pag masama pakiramdam mo, magpa-check up ka, di ba? Pinaghirapan mo rin yun eh. Tapos, sa tingin ko, ang health kasi hindi lang physical eh. I think you need to connect to other Filipinos. Mag-enjoy ka. Kasi importante ang mental health. Kasi pag nag-start yan sa mental health, dati yan sa physical, di ba? Ang ganda ng Filipino community. Join ka mga Barrio Festa, mga shows, attend ka. Show ng nurses. It helps you. It helps your event. The bank shift show. Kung mag-a-advise ka sa mga Pilipinos na gusto mag-abroad, anong ma-advise mo sa kanila? Gusto maging OFW? Hindi pa ako ganun ka-eksperto, pero sa mga experience ko po, ang talagang maganda, ihanda ang sarili. Huwag i-anticipate na ito na yon na mangyayari kasi pwedeng meron kang sponsor ngayon, pagdating mo doon magbago ang sitwasyon, matanggal ka sa trabaho, anong gagawin mo. Tapos tinanong mo kanina yung first salary, huwag naman spend lahat kasi mag-save ka din ng konti in case na dumating ang rainy season sa'yo. Kasi habang naka-skilled worker ka pa, hindi pa sigurado yung maraming mag-change. Ako naging dalawa yung naging sponsor ko pa, so hindi ko pa sigurado yung una. Marami tayong ibang mga kababayan na biglang, uuwi ba ako or ganito ganyan. So, be ready. Nasa brain ko lagi yung be strategic. Kasi malaking concept yun eh. Actually, narinig ko yung strategic na word. Very good. Thank you so much. And ito Vince, ano naman ang masasabi mo sa younger self mo
Yung self mo na. Wala pa Wala sa pang isip ano, yung yung pag-abroad and Yes, all. yes, yes. What can you say? Vince, well done. Though, yung kasing mas bata ako, gusto ko talagang mag-practice ng profession ko ay sa Pilipinas. Kasi mataas yung ko na, ang sarap lang, relax lang sa Pilipinas. Pero eventually, nung mas nag-mature na ako, mas nakita ko yung economic na mga rason para mag-abroad. So in the future, kaya gusto namin na doon pa rin mag-retire is naniniwala ako nagaganda pa rin ang Pilipinas in terms of paninirahan doon, yung services, public services natin. Malay mo maging South Korea level tayo. Oo, malay mo. Diba? Magagaling ang Pilipino kasi yung talent natin, hindi ko alam, baka hindi lang masyadong pinagbubuti sa Pilipinas. Kasi pag dinala mo sa abroad, 100%, 101% laging best ang ibinibigay natin. So, yun. For me, I don't think it's it's them. I think it's the system. It's the system na ginagalawan. Kasi nakita ko magaling ng Pilipinas, magaling sa labas ng Philippines, pero I think So, it's hindi the tao. system. Yung sinabi ni Karl Marx na tao ba o sistema ang dapat baguhin? Ano ba sa palagay mo? Feel ko Sistema o tao? System. System yan. Ikaw, ano ba sa palagay mo? Both? Hindi ako tao kasi ang nagpapatakbo, parang manok at itlog, di ba? Tao ang nagpapatakbo ng sistema. Sa bagay. Baguhin yung mga taong nagpapatakbo. Hindi, ato na lang. Pero ito- ang mga tao na nasa taas. Yeah. Kasi they will be the leaders Again, if hindi Sa yung bagay, leaders. may punto yung system kasi ang UK is bounded by system, rules, regulation. Susunod sila talaga. Kaya mo isang tao, di ba, na galing Pilipinas, pupunta ng Singapore, lahat ng rules sinusunod. Bawal mo dumura dyan. Bawal magsigarilyo, bawal mag-chewing gum. Kasi diba, alam mo takot yung sila. system mapapanish ka Alam Susunod kasi ka. nila yung magiging resulta consequence kung hindi nila susunod. Pag sa atin may mga band. Nababaluktot. Pero siguro, nag-guess ko din yung sabi mo na tao. Siguro meron sense of, alam mo yung pag nasa bahay tayo, we're carefree. Kasi bahay natin. Oo. Parang may ganun siguro Pero na pag nasa ibang sense. bahay tayo, dahan-dahan. dahan tayo. Baka may ganun din siguro. O siguro, baka masyado lang complex or very diverse na ang ugali ng tao sa Pilipinas. So ayun, ang dami naming natutunan kay Vince. Dami Siguro, ko rin natutunan sa siguro kung hindi tayo mag-stop, meron magiging 2 hours na podcast. pero thank you so much, Vince. Kung ako, may bala akong mag-abroad, parang dapat panoorin ko tong diba? episode na to. Yes, at dahil dyan, Vince, meron kaming gift sa'yo. Yun. Limited edition ng The Nurse Ito Show na. mug. Lahat ng guest dito meron ganito. So, yan Wow. Gamitin mo siya, Ayun, bro. paggamit mo Uy, sa... congratulations. Ang ganda ng quality. Brilliant ang pag-create nyo ng The Nurse Thank Show. you so Kasi much. ang daming content creators actually dito sa UK. Pero yung mag-isip na gawin siya talagang proper studio, proper team, proper setup, I think isa kayo sa, if not kayo, is one of the best na nag-create ng ganitong. Ako po ay gumagawa ng contents. Nagbabaka sakali na maabot ang maraming Filipinos, and right now I'm very happy na marami po ang nanonood at nagko-comment ng mga contents na ginagawa natin sa Facebook at saka sa YouTube. Maraming salamat po. So I'm always checking my messages, may email din at saka yung messenger, direct message po. So nababasa ko po lahat ang mga messages ng mga kapwa Pilipino at Vince Picondo po. So, yon. Nakakatuwa ang feedback ng mga Pilipino kasi recently lang din ako nagkaroon ng mga viewers. Nakakatuwa na makikita mo yung pag-post mo 1,000 na, 3,000. mga ganun. Yes. Ang sarap sa feeling, tapos ang sarap na magsabing, ay tama po, yan po yung ginawa ko. So, ang hirap na yung effort na gagawin mo kasi high value content nga yung napili ko. Yes. Pero gumagawa din ako yung mga hobbies at saka yung mga work ng mga Filipinos. Ang gusto ko sana ma-share yung mga actual na nangyayari ng mga Pilipino. Kaya ang dami kong may mga iyakan din ako doon na content before kasi maraming nakaka-relate. Alam mo, pag gumawa ako ng isang video, may mababasa na ako mga messages. Ganyan. Which is po good, ako, yeah. mga ganun-ganun. Continue so, yun mo lang. lang yun. Maraming salamat po. At maraming salamat sa Nurse Show. Thank you, Vince. Pagpatuloy mo lang yan, Vince. Yes. Sana guys, madami kayo natutunan today. And if you like this video, guys, please don't forget to subscribe, like, and share the Nurse Show po on all social media platforms, including Spotify Yes, and we would like to thank Odola, Daglaw Aesthetics. and BrainEd as well. Yes. Okay. Thank you so much, guys. Yeah. Don't forget to follow me pala, Siege Manto, if you want to know about digital nursing and if you want to see how I am sa labas ng The Nurse Show. Mga travels ko and all. Yes. Follow me, EJA Creatives, may photography page, and follow my personal page, EJA Nurse Photographer. Thank you, Vince. Thank you, salamat. Vince. Maraming salamat. Again, this is a show created by nurses for nurses and for everyone. Yeah. This is the Nurse Show!
interesting nursing stories, please subscribe to The Nurse Show. Yan nagtatapos ang episode natin ngayon. Kung nagustuhan mo ang usapan natin today, follow or subscribe ka na para hindi mo ma-miss ang mga susunod na mga episodes. This is a safe space, mga Nurse Squad. We hear you, we feel you, we are you. Kita-kits sa next episode!